Nakakaawa lang kasi si Jake kasi di ba, alam mo yung feeling na for once na andun ka sa top. Sikat na sikat ka. You are earning a lot. You are earning millions of dollars at a very young age. Pero hindi mo na-enjoy yung perang pinagtrabahuan mo, pinagpaguran mo dahil pinagdadamutan ka ng magulang mo. Walang kwentang magulang. Walang kwentang magulang yun yung ganyan. Kasi imbis na sila yung nagtatrabaho, punta na yung anak nila yung pinagtrabaho. Tapos nung kumita yung anak, sila itong nagpakasasa. Sila itong nag-enjoy doon sa pinagpaguran ng mga anak nila. Tapos pinagdadamutan pa yung anak nila. Walang kwentang magulang. Today, ngayong araw, ay pag-uusapan natin ang buhay ng isang tao na nooy kilala at sikat na sikat. Hindi lang sa bansang Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Isang world-class performer at Hollywood star. Walang iba kung hindi si Charis Pempenko na mas kilala ngayon sa tawag na Jake Cyrus. Sino ba si Jake Cyrus? Si Jake Cyrus, o noon ay mas kilala sa pangalang Charis Pempenko, ay ipinanganak noong May 10, 1992. Siya ay isang Pilipino singer na nakilala sa buong mundo dahil sa kanyang pambihirang talento sa pag-awit. Unang sumikat si Charis Pempenko nang mapansin siya sa YouTube kung saan nakikita ang kanyang mga viral video habang umaawit. At dahil dito, nakatagpo siya ng mga oportunidad sa international music scene. Kabilang na ang pagkakaroon ng mga performances sa mga sikat na palabas tulad ng The Oprah Winfrey Show at Glee na nagbukas ng maraming pintuan para mas lalo pa itong sumikat at makilala sa buong mundo. Noong 2017, inihayag ni Charis na siya ay magpapalit ng pangalan at identity. At dito na nito pinakilala si Jake Cyrus, isang transgender man na gumulat sa buong mundo. Ang kanyang pagpapalit ng kasarian ay isang mahalagang bahagi ng kanyang personal na buhay. At ito ay naging inspirasyon para sa marami. Si Jake Cyrus ay kilala rin sa kanyang mga awit tulad ng Pyramid, Note to God at Louder. Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinarap, patuloy siyang naging inspirasyon sa mga tao, lalo na sa mga miyembro ng LGBTQ+ community. So we heard a lot of things about dito kay Jake Cyrus, o mas kilala noon sa tawag na Charis Pempenko. We heard a lot of things patungkol dito kay Jake Cyrus, napakaraming issue o balita yung lumabas dito sa taong to. At isa na nga doon ay yung kanyang issue sa kanyang pamilya, particular na yung issue niya sa kanyang nanay na si Mami Raquel. At kamakailan lang sa libro na kanyang inilabas na I Am Jake, ibinahagi ni Jake Cyrus ang mga pananamantala na naranasan niya mula sa kanyang pamilya, partikular na nga sa kanyang ina. At ayon sa librong to, na ayon kay Jake, hindi niya pa malalaman noon na kumikita siya ng milyon-milyon dolyar kung hindi pa sinabi sa kanya nung accountant niya. Imagine how I felt as an adult who should be able to handle my own money when I met my accountant for the first time and learned that when I went on tour, I could earn up to $600,000. When I sang at private events, I could get up to $300,000. Endorsement in the States earned me up to $1 million. At one point, my net worth was $16 million. Isa ito sa eksaktong salita na sinabi ni Jake Cyrus sa kanyang libro na I Am Jake. Can you imagine? $16 million. Alam niyo kung magkano yun sa peso? Alam niyo kung magkano yun sa peso? That's roughly 900 million peso. Almost 1 billion. Ganun siya kalaki. At alam niyo kung anong isang nakakabigla dito, mga kaibigan. Umabot din sa point na nakakakita siya ng mga pinapagawang bahay, mga binibiling sasakyan, gamit yung sarili niyang pera, yung sariling pera pinagpaguran niya. Pero itong mga bahay na pinapagawa na to, tsaka yung mga sasakyan, hindi nakapangalan sa kanya. At sinabi niya rin dito sa libro na to na hindi na siya ganun kayaman compared dati. Malayong-malayo na yung sitwasyon niya noon sa ngayon. Pero ang maganda dito, mga kaibigan, mas masaya siya. Sinabi niya na mas masaya siya ngayon sa sitwasyon niya ngayon na kung saan nagagawa niya lahat ng mga bagay na gusto niyang gawin. You know what, mga kaibigan, na ako naniniwala ako na kapag naranasan mo na o naramdaman mo na yung feeling ng sobrang dami mong pera, dun mo lang marirealize na hindi pala lahat ng bagay o hindi lahat ng problema kayang solusyonan ng pera. Na kahit pala anong dami ng pera mo, may mga times pa din na malulungkot ka. Na mararamdaman mo na hindi pala pera ang sagot sa lahat. Akala mo kapag may pera ka, tangina everyday masaya ka na. Hindi pala ganon. Again, kapag na-experience mo na, kapag naranasan mo na magkaroon ng sobrang daming pera, like billions, kagaya ni Charis, marirealize mo na hindi pala pera ang sagot sa lahat. Kasi baka mamaya mag-comment kayo dyan ng hindi, akin na yung pera mo. Pag ako may pera, masaya. Nasasabi natin yan, nasasabi mo yan ngayon kasi nga hindi mo pa alam yung feeling ng sobrang daming pera. Hindi pa natin alam. Ako, kahit ako personally ngayon, magiging masaya ako pag may pera. Pero kasi hindi ko pa nararanasan yung sobrang daming pera no? Siya kasi naranasan na niya Kaya kumbaga parang
nawala na ng value sa kanya yung pera. Nagigets nyo yung point ko mga kaibigan. Nasasabi nyo lang yan o nasasabi lang natin yan kasi hindi pa natin nararanasan yung makahawak ng ganun kalaking pera. Pero ako, kahit hindi ko pa siya nararanasan o hindi ko pa siya nahawakan, I believe na hindi talaga lahat ng tao magiging masaya kahit sobrang daming pera. Money can buy happiness, totoo. Pero the question is, ano ba yung definition mo ng happiness? Doon kasi magkakatalo-talo yan Ngayon, maswerte ka kapag yung happiness mo ay kayang bilhin ng pera. Pero syempre, may mga bagay na hindi talaga kayang bilhin ng pera. Kung yun yung happiness mo, di ba? Maraming problema ang nare-resolbahan ng pera, pero hindi lahat. No? That's the truth. Yun ang katotohanan. Nakakaawa lang kasi si Jake kasi di ba, alam mo yung feeling na for once na andun ka sa top. Sikat na sikat ka. You are earning a lot. You are earning millions of dollars at a very young age. Pero hindi ka nagkaroon ng time na ma-enjoy yung bunga ng pinagpaguran mo. Hindi mo na-enjoy yung perang pinagtrabahuan mo, pinagpaguran mo dahil pinagdadamutan ka ng magulang mo. Kawawa, nakakaawa. Walang kwentang magulang. Walang kwentang magulang yun yung ganyan. Kasi imbis na sila yung nagtatrabaho, puta na yung anak nila yung pinagtrabaho. Tapos nung kumita yung anak, sila itong nagpakasasa. Sila itong nag-enjoy doon sa pinagpaguran ng mga anak nila. Tapos pinagdadamutan pa yung anak nila. Walang kwentang magulang. Nagigets ko naman, pwede kasing bata pa. Diba? Gano'n naman diba? Tabi muna ni mami. Si mami muna ang mag-aawa. Kadalasan naman gano'n diba? Pero may boundaries din kasi yan Kailangan, at the same time, nabibigyan mo siya ng boundaries, pero at the same time, na-enjoy din ng bata yung pinaghirapan niya. During that time, hindi na naman gano'n kabata si Charis noon. Diba? Parang dalagita na si Charis noon. So, may utak na yan. Hindi mo na yan kailangan kontrolin. You can guide her, no? But you cannot control her anymore since hindi na nga kasi siya bata, dalagita na That's the role of being a parent, no? To guide, not to control. Let her, diba? Hayaan mo siya. Tingnan mo lang kung anong ginagawa niya. Kapag may mali siyang ginawa, diba? At least nandyan ka to guide her, para i-guide yung bata. Kapag may nakikita ka na mali, o saka ka umentrada, saka mo siya i-correct. Diba? As a parent, again, we can guide, no? Pwede natin i-guide yung mga bata, pero hindi natin sila pwedeng kontrolin. Pangit kasi kapag malaki na yung anak mo, may utak na, pero nandiyan ka pa din ang magulang na lagi nagko-control. Magkaiba ho yung nag-guide sa nagko-control. Always remember that. Saka ako, alam nyo, ako opinion ko lang to hindi kasi ako fan nung mga pinagtatrabaho yung mga bata, yung mga anak nila. Yung child talaga like yung wala pang 10 years old, nagtatrabaho na. Di ba maraming magulang dyan, pinag-aartista, pilit pinag-aartista yung mga anak nila, kaliliit pa, 5 years old. Sige ng BTR, kakalad ka rin sa lahat ng gantong go-see. Kung saan may competition na ganito, kakalad ka rin kahit ayaw naman ng bata sumali sa ganon. Ipinipilit ng magulang, kinakalad-kad ng magulang. Hindi ako pa ng ganon kasi di ba po tayo na child labor pa din yun di ba? Wala yung pinagkaiba dun sa batang inutusan mo na anak, kung mga lakal ka dyan. O anak, magtinda ka ng sampagita dun sa kalsada. Di ba wala namang pinagkaiba yun? Ano pagkakaiba lang? Kung ano yung ginagawa nila. Pero ganun same pa rin siya. Pinagtatrabaho mo yung bata. Diba? Pinagtatrabaho mo yung anak mo at a very young age. Diba? Magkaiba lang yung trabaho pero para sa akin, child labor. Child labor pa din Diba? Nagigets nyo yung point ko? Again, para sa akin lang naman yun. Pero nagigets nyo yung point ko kasi diba? Para sa akin kasi ang bata, ang dapat atupagin niya nag-aaral. Naglalaro, ini-enjoy yung childhood niya. Yung childhood nga diba? Sobrang importante ng childhood Pangit kasi yung bata, ang ginagawa ay pang matanda. Imagine bata nagtatrabaho. Bata ka ang ginagawa mo pang matanda. Di nawala ngayon yung childhood ng bata. Tapos magtataka kayo pag laki rebelde, pasaway. Paano ninakawan nyo ng childhood? Hindi naranasan maging bata. Kasi at a very young age, bata pa lang, pinagtatrabaho nyo na, pinapagawa nyo na ng mga bagay na dapat ang gumagawa yung mga matatanda. Kasi may kulang May kulang na pace na hindi nadaanan, which is very important sa development ng isang tao. Diba? Sobrang importante yan yung childhood. Hindi mo yung pwedeng lagpas-lagpasan. Importante yan sa pagbuo ng karakter ng isang tao. Diba? Kaya yung ibang bata ngayon, kung kailan tumanda, saka naging ganito, naging ganyan, saka gumagawa ng mga bagay na ginagawa ng bata. Kasi nga, ngayon nagbabawi kasi nung bata sila, kinokontrol nyo sila. Diba? Nagigets nyo? Nilagpasan nyo yung childhood na napaka-importanting daanan para sa development ng isang tao. Tapos magtataka kayo, yung anak nyo kakaiba dun sa anak ng ibang tao, kahit magkaedad lang sila. Diba? Ano bang ginagawa nung anak mo nung bata yan? Sa kung anong ginagawa nung anak ng kumare mo nung bata yun. Diba? Gets nyo? Nagigets nyo yung point. Kaya kayo, kung mag-aanak kayo, hayaan nyo maging bata yung mga anak nyo. Huwag nyo pagtrabahuin. Putang inang... Ako hindi talaga. Sorry pa. Pasensya na kung may mga viewers ako na gano'n, na yung mga anak nila, yung pinagkakakitaan nila. Kaya mag-aartista yan, kaya wag. Ang bata ay dapat manatiling bata habang bata. Ba?
Hindi mo nga kailangan pagtrabahuin na maaga. Ikaw bilang magulang, ha? Ikaw ang dapat magtrabaho. Huwag mo ipasa sa anak mo yung tungkulin mo bilang isang magulang. Ikaw ang magbanat ng buto, ikaw ang magtrabaho. Huwag mong pilitin na pagkakitaan ng anak mo. Tapos pag kumikita na, yung anak mo pabubuhay sa mga kapatid niya, yung pa magpapaaral sa mga kapatid niya, hindi ka ba nahihiya? Anak mo na bata ang kumakayod para sa pamilya nyo? Kaya yun. Again, ang bata, hayaan yung maging bata hanggat bata. Ang bata dapat naglalaro, nag-aaral, hindi nagtatrabaho. Kahit anong klaseng trabaho pa yan, kay pagtitinda ng sampagita, pamumulot ng kalakal, pag-aartista, hindi kayo obligasyon ng mga anak nyo. Ikaw na magulang, ikaw ang magtrabaho, ikaw ang magsumikap. Huwag mong nakawan ng pagkabata yung anak mo.